Do you think itong mga sundalong ito, gagawa sila ng kwento para sirain yung family nila? I don't think so. Malabo. Walang matinong tao. Palit ba naman nila Gagawa ka yung ng kwento para kaligtasan nila para lang pagbintangan mo ang isang magsinungaling ka, politiko. diba? The fact na ang kakalabanin nila, yung mga bangag, kung Yes. wala kang ebidensya. Tapos ano ang kapalit? Kasiraan, hahabulin, gigipitin ang kanilang gigipitin, pamilya. makukulong ka pa. Villanueva, huwag ka na mag-preach. Ayun, Villanuevang Judas din. Di ba? Mm. Dahil hindi Jesus si Jesus ang ano mo. Yes, G.I.L. Hindi pa si kayo, Jesus ang kinatatakutan mo. Si Satanas at True. si Bangag. Pareho ngayon. na kayong mga demonyo. Maliwanag na nababaliktad kang gago ka. Utang ina mo, ang Diyos mo ang demonyo. Ayan, Hindi namura ka Jesus is tuloy. Lord Fellowship. Palitan nyo na yung fellowship yung Jesus is Lord. Napangalanan si Kiko Maching. Yes, At saka ang si dami. Sharonita, na akala mo, di ba? Kung sino sila mga Linis-linisan. naglinis-linisan. Kaya mo si Arnold Clavio. Kaya pala gano'n na gano'n ang pagkakapit niya sa nabuang na gobyerno. eh. Bangag. Ramon Tulfo, Yes, nakatanggap isa pa. ng maleta. Ito ang pinaka-worst. O, di ba? Pinakamalupit, pinakamalalang Yes, gobyerno. pinakabulok na gobyerno sa Over Pilipinas. Marcos Sr., malala din, Tinalo pero yung mas ama. malala itong anak niya True. kasi adik. At even yung mga, not only yung anak niya, Yes, pati ang asawa. personality adik, ang anak adik, cabinet Nako. secretaries adik. Tignan mo yung mga Lahat tsura na. nila. Mm. O, ipa-drug test yan si Recto kasi Yes. mukhang adik. Mm. Mukhang umingiwi din. Ipa-drug test yung iba pa nilang mga kasamaan. Sinabi ni Cathy Binag, yung asawa ni Don Yes, Silveta. silang Dameo. Sinabi rin niya nila Addictus, PRRD, diba? natulo ng kusa ang sipon. Nandyan gawa sa kakasimot cabinet. eh. Lahat adik. So, welcome to the Addictus Benedictus Philippines. So ayan na nga, totoo naman, itong mga Marines na to, itong mga ex-Marines na to na sinasabi nilang basurero, na kargador, hindi naman yan basta magsasalita nang wala silang ebidensya, lalo pat ang kalaban nila ay ganyan. Sobrang manggipit, alam nila na may kalalagyan sila dyan sa ginagawa nilang yan, pero talagang alam nilang totoo yung sinasabi nila, kaya pinaninindigan nila para sa bayan. Kasi kahit paano yung mga taong yan, may paninindigan yan eh. Kasi alam nilang naging kasangkapan sila dun sa korupsyon na ganun. So ngayon, bumabawi sila, lahat ng nalalaman nila, nilalabas nila. Kaya yung sasabihin niyang, ayan o, naglilinis-linisan pa, diba? Ang daming yung kasama si Kiko, tapos yan sila, si Sharon, talagang naguhurumentado pa dun sa post niya, ang mga kung ano-ano pang sinasabi niya, linis-linisan tumakot sa bagay. Wala naman talagang aamin dyan. Sino ba namang umamin? Kita mo nga, tagtad na ng kaso yung 18 Marines, diba? Doon pa lang, tagtad na sila ng kaso eh, kasi lahat ng pinangalanan nila nung una, nagsipag, na ng libel. O, ngayon, yung mga tatagtag, ganun din. Akalain mo yan, si Arnold Clavio, si Ramon Tulfo, tapos si Cheese pala, meron din. Yung Arnold Clavio na yan kasi, nung dati, galit na galit yan sa mga Marcos sa BBM, tapos ngayon himudpet na, isa yun nga ang nagagawa ng, yan yung nagagawa ng pera. Akalain mo, kaya pala mapapansin mo talagang, talagang bira siya ng bira sa mga Duterte, na hindi naman siya inaano. Diba? Tapos ngayon, himudpet na siya dun sa dating sinusukan nila. Grabe yung mga tao, mga tao walang paninindigan talaga. Tapos yan nga, itong si Joe Villanueva, ang talagang inaatake ngayon, kasi nga Judas din eh. Sumunod pa talaga kay Cheese. Akalain mong, nagpakulong si Jinggoy tapos kayo ganyan. Grabe, parang hindi ugali ng tao yan eh. At tapos yun nga, yung sinabi na ni Camille, buti pa si Camille sa kasi hindi talaga bumaliktad. Na ang bumaliktad sa kanila ay talo pa si Judas. Ayan, di ba? Talagang sobrang kakapal na mukha yung si Joel kasi hindi ina-expect sa kanya. May ginagamit pa na ang Diyos sa mga ganyan-ganyan niya eh. Na lalo lang siyang kinakainisan ngayon sa bagay. Grabe, parang nakakawalang pag-asa kasi nakuha na nila. Akalain mo, sabi nila may threat daw ang Senado tapos nung sila na yung nakapesto, wala na. Ay, Diyos ko po. Talagang ginagago na lang talaga ang mga tao. Sobra-sobra na. Pero grabe ang revelasyon. Itong ating Grabe. mga matatapang na sundalo, nakita nyo, hindi pwedeng magsinungaling yung mga pictures. Hindi pwedeng sabing AI na Yes, pangalanan hindi na si pwedeng Kiko sabing Maching AI yan. at saka si Sharonita na akala mo, Sharonita. diba? Kung sino silang mga naglinis-linisan. Yun. Mga kababayan, dapat sa panahon ngayon, wala na ang mga bangag. Pagsimula tayo kay Kiko Kung Maching. pwede lang. Okay, pinangalanan at na may pictures, kasama ang buong pamilya, kasama si Sharonita, at ngayon galit na galit si Sharon Rolex. Wala nang matitira, sabi ko sa inyo eh. Diba? Dapat talaga, junugin na yung mga kawatan dyan sa Kongreso sa loob ng Dapat junugin ang buhay. maletas. Okay, maleta kongresistas.
Even sa Senate. Wala na. Mga kababayan. Wala nila. Can you believe that Kiko matching? Kaya nga, Tutuusin, ipapalibing diba? dati, Ang tapos yabang ni Sharon ngayon. Cuneta, di ba? Nakasyo, Himod mayaman na sila at may mayaman naman talaga. So, nag-deny sila. Siyempre, wala namang Alam mo naman na amin yung mga yan. At pitpitin mo ang bilat ni Sharon at ni Kiko, hindi yan aamin. Right? So kahit gawin mong kahit hugutin mo yung buntot ni Kiko Matching, hindi yan aamin hanggang sa huling hininga. Siyempre, magdidepensa sila sa sarili nila. May umamin ba? Sa lahat ng pinangalanan, may umamin? Wala, nagkaso pa Alam nga natin, may bumabaliktad katulad ni Escudero na pinangalanan din na nakatanggap ng mali-maleta. Yes. Dahil mo si Arnold Glavio. Kaya pala gano'n na gano'n ang pagkakapit niya sa gobyerno. mabuang nakakasira sa mga ating mga Marines doon, mga sundalo na nakatanggap din siya ng maleta. Yes. Ramon Tulfo, nakatanggap ng maleta. Kaya nabuang na rin eh. Siya si Escudero, yung mga nadagdagang pangalan. Again, si Eric Sylvester. Yes, Malinaw, hindi nakita nawawala. niyo ba yung mga statement ng sundalo? Grabe, no, nasa Wala dugo silang pala ng script. tulpo yung mga ganyan, pera-pera lang. Sinasalaysay nila yung mga naranasan nila, na witness nila, ay kaganapan na kung saan tumanggap ng mali-maleta si Tito Soto. Yes, isa pa yung Soto na yan. Lahat, mga Alam mo kababayan. pa. Do you think itong mga sundalong ito, gagawa sila ng kwento para sirain yung family nila? I don't think so. Yes, hindi nila Walang gagawin matinong ng- tao. Gagawa Yes, ka ng hindi kwento totoo. para pagbintangan mo ang isang politiko, the fact na ang kakalabanin nila. Yes, lalo na Yung mga ganyan ang mga- sitwasyon ngayon. kung wala Sabi ko kang nga, yan yung ebidensya. tunay na matatapang eh. Tapos ano ang kapalit? Kasiraan, hahabulin, gigipitin ang kanilang pamilya. True. Maliwanag na nababaliktad kang gago ka. Utangin mo, ang Diyos mo ay Yes. demonyo. Si Joel Villanueva Hindi Jesus yan. is Lord Fellowship. Palitan nyo na yung fellowship niyong Jesus is Lord. Villanueva, huwag ka na mag-preach. Puki ng ina ka. Di ba? Dapat lang, Dahil deserve. hindi si Jesus ang mo. Hindi si Jesus ang kinatatakutan mo. Si Lisa Tanas at True. si Bangag, pareho na kayong mga demonyo. True. Ito ang pinaka-worst. Di ba? Pinakamalupit, Hinigitan pa yung ama pinakamalalang gobyerno. Grabe. Over Marcos Sr., malala din, pero mas malala itong anak niya kasi addict. Yes. At even yung mga, not only yung anak niya, ang First Lady addict, True. ang anak addict, cabinet secretaries addict. Tignan mo ang mga itsura nila. O, ipa-drug Takot test nga niya si magpa-hair Renko kasi follicle eh. mukhang addict. Mukhang humingiwi din. Ipa-drug test yung iba pa nilang Dapat. mga kasamaan. Sinabi ni Cathy Binag, yung asawa ni Don Sogbeta, addictus. O, di ba? Nandyan sa cabinet. Lahat addict. So, welcome to the Addictus Benedictus Philippines. So, ayan na nga. Ito na talaga ang pinakabasurang gobyerno. Kasi nga, wala na mga asahan. Kasi ang presidente, addictus. O, yung asawa, ganun din. Pati anak, sinasabi ni Cathy Binag, di ba? Tapos yung mga cabinet secretary, kaya ang kinuha niya sa recto kasi ganun din. Si Ragdameo, ganun din. Ang dami pa. Di ba, ano nga yan, parang... Pati nga daw sa, meron sa Congress, meron, sabi ni Cathy Binag, di ba? Wala talaga asahang iba. Pero yun nga sinasabi ko, itong mga Marines na to, sila yung totoong matatapang. Kasi nga, alam nila na ganyan ang mangyayari sa kanila. Kita nila yung mga nangyayari na ginigipit, kinakasuhan, talagang tinatakot. Pati pamilya damay, di ba? Pero ganun pa man, nagsalita pa rin sila, hindi sila natatakot. O yan talaga yung taong matatapang at talagang talagang may concern sila sa bayan. Kasi sobra-sobra naman talaga yung corruption kung iisipin mo. Alam nga namang, kasi kung may konsensya ka, hindi ka talaga makakatulog nang alam mo yung pinagmulan, tapos nanahimik ka lang. Parang ano ba naman to? Hindi, kung may konsensya kang tao, hindi ka rin matatahimik talaga eh. So, ganyan sila. Tapos ngayon, sinasabi nga dito ni Maharlika, lahat ay nagdi-deny. Wala namang aamin eh. Kahit pitpitin mo ang mga itlog niya mga yan, walang aamin. Lalo na si Kiko, kita mo, nag-react agad si Sharon. Akala mo na may napakalilinis ng mga tao. Tapos yun nga, yung lahat, yung una pa lang na pinangalanan nila, lahat nagkaso na sa kanila. O, diba? Tagtad na sila ng kaso. Tapos yan nga, pinipilit silang hindi pagsalitain. Bakit? O, diba? Hinaharangan, ayaw pagsalitain. Talagang lahat ay ginagawa nila. Akalain mo yun. Okay na yung venue tapos biglang magka-cancel. O ganyan naman eh. Ganyan yung nila. Ganyan yung gawain nila. Talagang gagawin nila lahat. Tapos ngayon nga, grabe, ang tigas na mukha nung mga, nung mga senator. Kasi nakuha na nila yung 13, di ba? Na rin.
Parang kinongratulate pa nga ni Senator Cayetano si Win kasi nakuha na nila. Sabi nila, numbers nakuha nila. Di sa kanila na, yun naman ang laging sinasabi kasi yun yung legal. Pero ang ginawa nila noon, hindi talaga. Pero tignan mo ang ginawa nila, hindi sila natahimik. Nung nakuha sa kanila ni Senator Alan, ginulo nila ng ginulo. Sila naman talaga ng gulo Tapos ngayon na nakuha na naman nila, sasabihin nila, okay na, wala nang threat ang Senado. Parang move on na daw, magtrabaho na daw, ganon. Yan yung mga ugali nyo talaga na hindi dapat magkatiwalaan ng mga tao. Pag kayo okay lang, walang threat, magtrabaho na lang. Tapos pag nakuha sa inyo, hindi nyo titigilan. Hindi nyo tatantanan, guguluhin nyo lahat. Simula nang makuha na yung Senator Cayetano, hindi tinantanan, ginipit sa bagay. Hawak nyo naman lahat Akalain mo yan. Tapos ngayon sasabihin nyo, magtrabaho na lang, move on. Anong klase kayong mga tao? Ikaw, Joel Villanueva, ikaw, Cheese. Markado na kayo. Kung kayo may nandyan sa mga bangag na yan, sasapitin nyo yan kasi hindi kayo totoong mga makabayan or wala kayong paninindigan. Akalain mong nagpakulong si Jinggoy tapos kayo ganyan. Sana hindi na lang din nagpakulong si Jinggoy para kahit pa paano nandyan pa siya. Ay kaya lang, non-negotiable daw yung sabi ni Jinggoy na boboto siya ng impeachment So yan, dalawang yan, boboto yan ng impeachment kasi nga, mga wala kayong paninindigan, wala kayong bayag, saka mga hudas kayo. Yun. Kaya, kung kayo man ay pinagmumura kayo ng mga tao, deserve nyo yun. Gawa dyan sa attitude nyo. Nakita yung mga balat nyo, di ba? Wala kayong paninindigan. Kayang-kaya, ang kinakatakutan nyo ay hindi Diyos. Yung bangag at si Lisa Marcos nga ang sinasabi nito. Kaya kung ano man yung mga, kung inuulan naman kayo ng mura ngayon, namnamin nyo. Kasi totoo naman yung mga sinasabi. Hindi bulag ang mga tao at hindi rin tanga. Hindi pa man ngayon kumikilos yan, pero darating ang araw. Matatapos din yung mga bungag na yan at yung mga pagmumukha nyo, hindi kayo mapapatawad ng mga tao. Tandaan nyo yan, totoo yan. Talagang sabi nga iba, nagtatagumpay man kayo ngayon pero padami ng padami at sinusobrahan nyo talaga, sinasagad nyo ang galit ng mga tao sa inyo. At pag yan talaga pumutok at may isang tumayo lang, yari kayo.